Sa gitna ng maingay na syudad kung saan nagtatagpo ang mga pangarap at pagsubok, nagsimula ang kwento ni Melissa. Hindi ko kaya to, Jerome. Paano na? Umiiyak na tanong ni Melissa habang hawak ang pregnancy test. Melissa, hindi ako handa. Napakabata pa natin. Sagot ni Jerome, umiiwas ng tingin. Hindi ko kayang maging ama. Iiwan mo na lang ako? Halos pabulong na tanong ni Melissa. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Patawad, Melissa, patawad. Sambit ni Jerome bago tuluyang tumalikod at umalis. Iniwan ni Jerome si Melissa na nagdadalang tao. Mag-isa niyang hinarap ang pagbubuntis, ang pangungutya ng ibang tao at ang hirap ng buhay. Ngunit hindi siya sumuko. Sa halip, ginamit niya ang sakit at paghihirap bilang lakas upang magpursige. Nagtatrabaho siya ng kayod kalabaw, nag-aaral sa gabi, at nagsikap upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Kailangan kong maging matatag para sa iyo, anak. Madalas niyang sambitin habang hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Lumipas ang mga taon, nakapagtapos si Melissa ng pag-aaral at nakapagpatayo ng sarili niyang negosyo. Sa tulong ng kanyang sipag at determinasyon, umunlad ang kanyang kumpanya at naging isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Hindi niya kailanman kinalimutan ang sakit na idinulot ni Jerome. Ngunit ginamit niya ito upang maging mas malakas at mas matagumpay. Isang araw nakatanggap si Melissa ng isang tawag mula sa kanyang sekretarya. Ma'am, may nag-a-apply po ng trabaho. Ang pangalan niya po ay Jerome, sabi ng sekretarya. Napatigil si Melissa. Jerome? Ang lalaking sumira ng kanyang puso? Ang lalaking ama ng kanyang anak? Hindi siya makapaniwala. I-schedule mo siya para sa interview bukas, utos ni Melissa, pilit na pinapakalma ang sarili. Kinabukasan maagang pumasok si Melissa sa kanyang opisina. Kinakabahan siya. Ngunit determinado siyang harapin si Jerome. Maya-maya, dumating ang kanyang sekretarya. Ma'am, nandito na po si Mr. Jerome. Anunsyo nito. Papasukin mo, sagot ni Melissa. Bumukas ang pinto at pumasok si Jerome. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Melissa. Hindi siya makapaniwala na ang dating nobya niyang iniwan ay isa na ngayong matagumpay na CEO. Melissa? Halos pabulong na sambit ni Jerome. Maupo ka, Jerome. Sagot ni Melissa, formal ang tono. Umupo si Jerome sa harap ni Melissa. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. So, ikaw pala nag-a-apply ng trabaho sa kumpanya ko? Pabulong na sabi ni Melissa. Pinag-aaralan ang reaksyon ni Jerome. Oo, Melissa. Kailangan ko ng trabaho, sagot ni Jerome. Halata ang pagkabahala sa kanyang boses. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng kumpanyang to? Tanong ni Melissa. Umiiling si Jerome. Hindi, Melissa, pero alam ko na isa itong malaking kumpanya. Ako ang may-ari ng kumpanyang to, Jerome, sabi ni Melissa. Diretso sa mga mata ni Jerome. Gulat na gulat si Jerome. Hindi siya makapaniwala na ang dating nobya niyang iniwan ay isa na ngayong napakayamang CEO. Hindi ako makapaniwala, sambit ni Jerome. Naniniwala ka na ba ngayon? Tanong ni Melissa, may bahid na paghihiganti sa kanyang boses. Melissa, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo noon. Alam kong nagkamali ako. Pagmamakaawa ni Jerome. Patawarin? Matapos mo akong iwan noon? Matapos mong pabayaan ang anak natin? Galit na sagot ni Melissa. Alam ko, Melissa. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Pero nagbago na ako. Gusto kong maging parte ng buhay ng anak natin, sabi ni Jerome. Huli na ang lahat, Jerome. May asawa na ako. May pamilya na ako, sagot ni Melissa. Asawa? Tanong ni Jerome, halata ang pagkabigla. Oo, Jerome, at masaya na ako sa piling niya, sagot ni Melissa.
By the way, speaking of my husband, bago pa man matapos ni Melissa ang kanyang sasabihin, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawa, si Andrew. Honey, nandito ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap, sabi ni Andrew sabay halik kay Melissa. Andrew, siya si Jerome, ang ama ng anak ko. Pakilala ni Melissa. Nagulat si Andrew nang marinig ang sinabi ni Melissa. Tumingin siya kay Jerome at nakipagkamay. Nice to meet you, Jerome. Ako nga pala si Andrew, ang asawa ni Melissa, sabi ni Andrew. Nice to meet you too, sagot ni Jerome, pilit nang umingiti. So, ano ang pag-uusapan nyo? Tanong ni Andrew. Nag-a-apply siya ng trabaho sa kumpanya ko, sagot ni Melissa. Ah, ganun ba? Well, I'm sure Melissa will make the right decision, sabi ni Andrew, sabay kindat kay Melissa. Excuse me, may meeting pa ako. Maiwan ko muna kayong dalawa, paalam ni Andrew bago umalis. Naiwan si Melissa at Jerome sa opisina. Walang nagsasalita. Ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. So, ano ang balak mo, Jerome? Tanong ni Melissa, basag ang katahimikan. Gusto ko magtrabaho sa kumpanya mo. Gusto ko mapalapit sa anak natin, sagot ni Jerome. Hindi ako sigurado kung tama yan, Jerome. Baka makagulo ka lang sa buhay namin, sabi ni Melissa. Hindi ako gagawa ng kahit na anong ikakasama niyo. Pangako yan. Pagmamakaawa ni Jerome. Nag-isip si Melissa, alam niyang may karapatan si Jerome sa kanilang anak at alam din niya kailangan nito ng trabaho. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon pero sa isang kondisyon, sabi ni Melissa. Anong kondisyon? Tanong ni Jerome. Kailangan mong sundin ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo at hindi ka pwedeng makialam sa buhay namin ni Andrew, sagot ni Melissa. Sige, pumapayag ako, sabi ni Jerome. Good, simula bukas, magtatrabaho ka bilang janitor sa kumpanya ko, sabi ni Melissa. Nagulat si Jerome. Janitor? Pero kung gusto mo maging parte ng buhay ng anak mo, sundin mo ang gusto ko, pagputol ni Melissa. Walang nagawa si Jerome kundi ang sumunod. Alam niyang ito ang paraan upang mapalapit sa kanyang anak. Kinabukasan, nagsimula si Jerome sa kanyang trabaho bilang isang janitor. Pinagtatawanan siya ng ibang empleyado, ngunit hindi siya nagpatinag. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng maayos at tahimik. Isang araw, nakita ni Melissa si Jerome na naglilinis ng sahig. Nilapitan niya ito. Kumusta ang trabaho mo, Jerome? Tanong ni Melissa. Okay lang, Melissa. Mahirap pero kaya ko naman, sagot ni Jerome. Sigurado ka ba? Baka gusto mong mag-resign na lang? Tanong ni Melissa. Sinusubukan si Jerome. Hindi, Melissa. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para sa anak natin, sagot ni Jerome. Napangiti si Melissa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Jerome. Okay, Jerome, naniniwala ako sa'yo, sabi ni Melissa. Pero kailangan mo pang patunayan sa akin na karapat-dapat ka sa tiwala ko. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Jerome. Tulungan mo ako sa isang proyekto, sagot ni Melissa. At ano namang proyekto? Tanong ni Jerome. May isang charity event akong gustong gawin para sa mga batang ulila. Gusto kong ikaw ang manguna sa proyekto, sabi ni Melissa. Ako? Pero hindi ako eksperto sa mga ganyan, sabi ni Jerome. Tuturuan kita at tutulungan ka ng mga empleyado ko, sagot ni Melissa. Gusto ko makita kung kaya mong magtrabaho nang hindi iniisip ang sarili mo. Pumayag si Jerome. Sa tulong ni Melissa at ng mga empleyado ng kumpanya, nagtagumpay ang charity event. Maraming batang ulila ang natulungan. Nakita ni Melissa ang pagbabago kay Jerome. Naging mas responsable siya, mas mapagbigay at mas paalalahanin. Thank you, Jerome. Dahil sa'yo, naging matagumpay ang charity event, sabi ni Melissa. Walang anuman, Melissa. Masaya akong nakatulong, sagot ni Jerome.
Sa tingin ko, oras na para bigyan kita ng mas magandang posisyon sa kumpanya, sabi ni Melissa. Talaga? Tanong ni Jerome, nagulat. Oo, simula bukas, magiging supervisor ka na, sabi ni Melissa. Maraming salamat Melissa, hindi ko to makakalimutan, sabi ni Jerome. Lumipas sa mga araw, naging mas malapit si Jerome sa kanyang anak. Madalas silang magkalaro, magkwentuhan at magkabanding. Nakita ni Andrew kung gaano kasaya ang kanyang asawa at anak sa piling ni Jerome. Isang gabi, kinausap ni Andrew si Melissa. Honey, sa tingin ko, dapat na nating sabihin sa anak natin ang totoo, sabi ni Andrew. Ang totoo? Na si Jerome ang kanyang ama? Tanong ni Melissa. Oo, karapatan niyang malaman, sagot ni Andrew. Nag-isip si Melissa, alam niyang tama si Andrew. Oras na para malaman ng kanilang anak ang katotohanan. Kinabukasan, kinausap ni Melissa ang kanyang anak. Anak, may gusto kaming sabihin sa'yo, sabi ni Melissa. Ano po yun, Mami? Tanong ng kanyang anak. Si Jerome, siya ang tunay mong ama, sabi ni Melissa. Nagulat ang kanyang anak, hindi siya makapaniwala. Si Jerome? Pero paano po si Daddy? Tanong ng kanyang anak kay Andrew. Oo anak, ako ang daddy mo pero si Jerome, ang biological father mo, sagot ni Andrew. Tumingin ang kanyang anak kay Jerome. Totoo po ba yun, Tito Jerome? Tanong niya. Tumango si Jerome. Oo anak, totoo yun. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ng kanyang anak. Dahil hindi pa itong tamang panahon, sagot ni Melissa. Pero ngayon, gusto naming malaman mo ang totoo. Niyakap ng kanyang anak si Jerome. Mahal po kita, Daddy, sabi niya. Napayak si Jerome. Sa wakas, natanggap na siya ng kanyang anak. Mahal din kita, anak, sagot ni Jerome. Naging masaya ang pamilya ni Melissa. Naging malapit si Jerome sa kanyang anak at naging magkaibigan sina Jerome at Andrew. Natutunan ni Melissa na magpatawad at pagbigay ng pangalawang pagkakataon. Isang araw, kinausap ni Jerome si Melissa. Melissa, gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, sabi ni Jerome. Walang anuman. Jerome, ginawa ko lang naman ang tama, sagot ni Melissa. Melissa, mahal pa rin kita, sabi ni Jerome. Nagulat si Melissa, hindi niya inaasahan ang marinig iyon mula kay Jerome. Jerome, may asawa na ako at mahal ko si Andrew, sabi ni Melissa. Alam ko Melissa pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko, sagot ni Jerome. Jerome, kailangan mong mag-move on. Kailangan mong maghanap ng ibang babae na mamahalin ka, sabi ni Melissa. Hindi ko kaya Melissa, ikaw lang ang mahal ko, sagot ni Jerome. Jerome, hindi pwede. Magkaibigan na lang tayo, sabi ni Melissa. Okay Melissa, magkaibigan na lang, sagot ni Jerome, malungkot ang boses. Lumipas sa mga taon, naging matagumpay si Jerome sa kanyang karera. Nakahanap siya ng ibang babae na minamahal siya at pinakasalan. Naging masaya siya sa kanyang buhay. Isang araw, kinausap ni Melissa si Jerome. Jerome, gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa anak natin. Naging mabuti kang ama at kaibigan, sabi ni Melissa. Walang anuman Melissa, masaya akong nakatulong, sagot ni Jerome. Jerome, gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita sa lahat ng nagawa mo sa akin noon, sabi ni Melissa. Nagulat si Jerome. Talaga? Tanong niya. Oo Jerome, pinapatawad na kita. Sana mapatawad mo rin ako sa lahat ng nasabi ko sa iyo noon, sabi ni Melissa. Matagal na kitang pinatawad, Melissa. Mahalaga sa akin na magkaibigan tayong dalawa, sagot ni Jerome. Nagkayakapan sina Melissa at Jerome. Sa wakas, nakapagpatawaran na sila. Naging masaya sila sa kanilang buhay. Natutunan nila na ang pagpapatawad at pagmamahal
ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa huli, napatunayan ni Melissa na kaya niyang magtagumpay sa buhay kahit na iniwan siya ni Jerome. Naging matatag siya, naging masipag at naging determinado. At dahil dito, nakamit niya ang kanyang mga pangarap. Ang kwento ni Melissa ay isang inspirasyon sa lahat ng mga taong nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Ipinapakita nito na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta't may determinasyon at pananalig sa sarili, kaya mong malampasan ang lahat. Ang kwento ni Melissa ay patunay na ang paghihiganti ay hindi ang sagot sa lahat ng problema. Sa halip, ang pagpapatawad at pagmamahal ang susi sa tunay na kaligayahan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.